Pinasimulan ito. Ako ay nakuha ng kulto ng langit mula sa kanyang vilya sa ibang araw. Tila na siya ay galit pa rin sa akin. Iisip ni Daryl. Miss Newman, kailangan ko ng isang pabor mula sa iyo. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, siya ay sumamo. Bagaman hindi niya alam ang Sir Sloane, alam niya na may isang mabait na puso sa ilalim ng kanyang malamig na harapan. Kung hindi siya humingi ng paumanhin sa kanya para sa insidente ng telepono. Isang bagay ng buhay at kamatayan? Sumagot si Sirs. Samantala, si Evelyn ay smirk na nag-iisip na si Daryl ay kahina-hinala o gupitin ang is. Nakikita ko na sinusubukan mong lumapit sa Sirs, tama ba ako? Hindi ka ba maglakas loob na mag-fantasize tungkol dito, ikaw ay Fauch? Pumunta na wala at itigil ang pagkasira ng aming araw. Nadama ni Evelyn ang mas mahusay na pagkatapos ng pagslapping sa kanya, ngunit ang kanyang mukha ay inis ang kanyang inis. Si Daryl ay hindi tumugon at pinanatili sa pagtingin sa Sirs na may katapatan. Ang panonood ni Daryl ay tumayo doon, sinabi ni Evelyn, bakit ka pa rin dito? Hindi ka ba nahihiya? Ang slap ay hindi sapat para sa iyo. Lumakad siya patungo sa kanya at naghanda upang patayin siya muli. Ang iba pang mga kababaihan ay tumingin sa dipisina ng Daryl at tumawa ng tahimik. Daryl tumingin mapurol, mayamot at talentless. Paano mahulog ang Sirs para sa kanya? Man! Evelyn, Sirs na tinatawag na habang siya ay tumingin sa Daryl na may pag-aalala. Ano ito? Hindi niya talaga gustong makipag-usap kay Daryl, ngunit hindi siya maaaring tumayo upang makita ang kanyang pagkabalisa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya na siya ay naghahanap ng nerbiyos. Daryl kinuha ng isang hakbang na mas malapit. Miss Newman, gusto kong malaman kung ang iyong pamilya ay mayroon pa ring puso ng karagatan na bid sa iyong pamilya sa panahon ng auction ng Roger, 10 taon na ang nakalilipas. Puso ng karagatan? Nagwagi si Sirs. Nang marinig iyon, ang mga kababaihan ay nagulat. Hindi nila sinasadya ang kanilang tingin sa liig ng Sirs. Sa katunayan, binili ng pamilya ni Newman ang puso ng karagatan mula sa auction. Ang puso ng karagatan ay hindi lamang isang himala ng himala, ngunit mayroon din itong magandang hitsura. Si Sirs ay palaging nagsuot nito bilang kwintas dahil bata pa siya, at mahal na mahal niya ito. Ang taong ito ay matapang. Siya ay nagtanong tungkol sa paboritong bagay ni Sirs. Iniisip ng mga kaibigan ni Sirs. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Sirs ay nag-flush na may kulay. Nangako siya upang pinuhin ang pill para kay Evelyn at tumakas, at sa loob ng 2 araw, hindi siya narinig mula sa kanya. Ngayon siya ay nagpasya na ipakita dahil kailangan niya ng isang pabor. Si Sirs ay nanatiling kalmado at sumagot ng walang baba, ang puso ng karagatan ay ang suot ko sa aking liig sa ngayon. Ito ay mahusay na balita. Iisip ni Daryl. Ang kanyang mukha ay namumulaklak ng may kagalakan at kaguluhan. Nadama niya na ang pagkabalisa sa kanyang puso ay nahihina. Sa isang mas malapit na pagtingin sa kanyang liig, nakita niya ang isang puting gintong kwintas na may isang asul na kulay na batong pang-alahas na nakabitin dito. Ang ibabaw nito ay napakalinaw at mapanimdim na maaari mong pakiramdam ang presensya nito kahit na nakatayo ng ilang metro ang layo. Hindi lamang iyan, ngunit maaari mong amoy ang natatanging panginginig na pabango. Ang puso ng karagatan ay talagang isang tunay na kayamanan. Iisip ni Daryl. Sa instant na ito, si Daryl ay masindak sa paningin nito at nanginig ng kaunti. Siya ay tumingin sa Sir Stamtim at nagtanong, Miss Newman? Pwede bang ibenta ito sa akin? Nais niyang bilhin ang puso ng karagatan? Haha! Sir Stevie IQ. Bigla, ang lahat ng mga kababaihan sa paligid nila ay nagsimulang tumatawa. Ano ang iniisip ng idiot na ito? Sa palagay ba niya ay binili niya ang kwintas sa merkado? Maaari ba niyang bayaran ito? Ang mga kababaihan ay tumawa sa kanilang sarili. Kabilang sa pagtawa na nagriring sa hangin, si Evelyn ay nag-sneered, Daryl, ano ang mali sa iyong utak? Gusto mong bilhin ito mula sa Sirs? Alam mo ba kung magkano ang gastos? Daryl nodded without hesitation, ginagawa ko. 10 bilyong bucks. Si Evelyn ay tumawa sa kanyang tugon. Ito ay 10 bilyong bucks kapag binili ng pamilya ni Sirs ito. Ngunit iyon ay 10 taon na ang nakalilipas.
Ipinagpatuloy ng mga kababaihan ang kanilang pagtawa. 10 bilyong bucks pagkatapos ay walang kapantay sa 10 bilyong bucks ngayon. Ha, bakit mo pa rin sinasabi sa kanya iyan? Tingnan ang kanyang pipi mukha at ang kanyang murang damit. Huwag mag-abala tungkol sa 10 bilyon, duda ko siya kahit na may 1 milyong pera sa kanya. Hindi nagsalita si Daryl at nakangiti ng mahina sa kanilang mga pangungusap. Samantala, si Evelyn ay nakasnark, alam mo ba na mayroon lamang isang puso ng karagatan sa mundo? Ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong bucks 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 bilyong bucks. Tumingin siya sa Daryl na may disdain. Tumingin sa iyo at sa iyong mahinang mukha, alam mo ba kung gaano kalaking bilyong bucks ang? Kahit isang-isang truck ay hindi maaaring dalhin ang lahat ng cash na iyon. Kailangan mo ng ilang mga truck na gawin ito. Naiintindihan mo ba? Kung ikaw ay mabibilang sa bawat tala, gusto mo ang pagbibilang para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nakuha mo ba ito? Gusto ko itong bilhin kung ito ay 200 bilyong bucks, ipinahayag ni Daryl ng walang pag-aatubili. Alam niya na mayroong hindi bababa sa 60 bilyong bucks sa kanyang account ngayon. Gayon din, ang Platinum Corporation ay naging mahusay na kamakailan lamang sa kanilang bagong ipakita ang 101 superstar na gumagawa ng disenteng kita. Maaari siyang makakuha ng ilang daang bilyong bucks mula sa kumpanya. Kung hindi sapat iyon, maaari niyang tawagan ang Felix na tumatayo o Wayne Woodall. 200 bilyong bucks ay hindi isang malaking pakikitungo. Kahit na nakakakuha ng 2,000 bilyong bucks ang posible kung talagang kailangan niya ito. Siyempre, ang pamilya ng Newman ay ang pinakamayaman na tao sa Kyoto, ngunit kahit na isang mayaman na pamilya ay hindi tatanggihan ang pagkamit ng ilang dagdag na daan-daang bilyon-bilyong pera. Determinado si Daryl na makakuha ng hold ng puso ng karagatan ngayon, kahit na nangangahulugan ito ng pagbangkulong. Tanging ang puso ng karagatan ay maaaring isave ang buhay ng Dax, at iyon ang lahat na mahalaga. Samantala, hindi na maibabalik ng mga kababaihan ang kanilang pagtawa at nagsimulang tumatawa ng walang kontrol. Tiningnan nila si Daryl tulad ng isang idiot. Siya ay talagang isang sinungaling. Sinasabi niya na kaya niyang bayaran ito. Sino ang kidding niya? Tinawanan nila ang kanilang sarili. Daryl ay undeterred sa pamamagitan ng kanilang pangungutya. Miss Newman, seryoso ako. Mangyaring sabihin sa akin kung magkano ang ibebenta mo ito para sa... Kailangan ko ito upang isave ang isang buhay. Sinabi niya ng taimtim. Ito ay 2 oras, at hindi alam ni Daryl ang Dax o kung ang kanyang sugat ay lumala. Upang isave ang isang buhay? Sino ang buhay? Ang sirs ay nanunuya. Dumating si Daryl na sakop sa pawis, at hindi niya naisip na si Evelyn ay nagslapping sa kanya ng mas maaga. Tila na siya ay nasa isang takot. Dax, sumagot si Daryl. Dax Sanders. Sick chalk. Si Daryl ay hindi mukhang gusto niyang biro. Ibinaba ng sirs ang kanyang salamin na salamin at ipinasa siya sa kwintas kaagad. Kung gayon, dalhin mo ito sa iyo. I-save muna siya, pagkatapos ay sasabihin namin ang pera sa ibang pagkakataon. Ang buhay ng isang tao ay nakataya. Siyempre, kailangan niyang iligtas siya. Si Daryl ay nalulula sa kaguluhan habang nagdulot siya ng tumanggap ng kwintas. Gayunpaman, si Evelyn ay nagtatanggal at kinuha ang puso ng karagatan mula sa sirs. Sa iyo. Si Daryl ay tumitig sa kanya sa kawalang paniwala. Ibigay mo ito sa akin. Kailangan ko talaga ito upang isave ang isang buhay. Si Evelyn ay gaganapin sa kwintas ng mahigpit sa isang mapagmataas na hitsura. Tulad ng pag-aalaga ko. Manatili ka roon. Kung ikaw ay mas malapit, sirain ko ito. Inilipat niya ang kanyang lakas mula sa kanyang larangan ng enerhiya hanggang sa ang kanyang enerhiya ay natipon sa kanyang kamay. Kung siya ay pinipigilan ng bahagya, si Evelyn ay maaaring sirain ang puso ng karagatan. Evelyn ni. Sirs na tinatawag na sa isang takot, ang kanyang mukha ay nadikit. Alam niya na sapat na si Evelyn. Lumaki siya sa Eliter Life Palace at ang kanyang lolo ay ang hari ng tagapag-alaga. Walang anuman na natatakot si Evelyn. Pakiusap, huwag mo. Daryl ay nasa isang malamig na pawis. Tama. Hindi ako lilipat.
Ano ang maaari kong gawin para sa iyo upang ibigay ito sa akin? Si Evelyn ay smirk, ang isang Dutch tulad ng gusto mo ng isang kayamanan tulad nito. Kahit na sumang-ayon si Sirs na ibigay ito sa iyo, hindi ako sumasang-ayon. Si Daryl ay paniking, ngunit sinubukan niyang gawin si kaatin. Miss Evelyn, alam ko kung bakit ka baliw sa akin. Hindi ako tumakas sa ibang araw. Natapos ko na ang pagpino ng pil. Nawala ako dahil may nangyari at kailangan kong umalis kaagad. Si Daryl ay kumuha ng pil mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Evelyn. Hanapin, hindi ako nakahiga sa iyo. Ito ang yang pil na pinuno ko ang isa pang gabi. Ha? Ginawa niya ang pildoras? Ang mga kababaihan ay nagulat at nagbago na tumitingin sa isa't isa. Alam nila na kahit na ang pinakamahusay na pildop na mga pinuno ng mga masters ay hindi maaaring pinuhin ito. Paano maaaring pinuhin ito ng isang mahinang dude tulad niya? Siya ay dapat na nakahiga. Isa sa mga kababaihan ang nagsabi, Evelyn, huwag kang maniwala. Wala sa amin ang nakakaalam kung paano mukhang ang hangpil. Sino ang nakakaalam kung ito ay tunay o peking? Baka siya ay kumuha ng peking tableta upang lokohin ka. Eksakto, ang isang tao na tulad niya ay maaaring gumawa ng anumang bagay. Huwag mag-alis para dito. Pinasisihan ito. Lamang kapag ako ay sa wakas makakuha ng Erlin's tiwala, ang iba pang mga kababaihan ay nagpasya upang iskru ang mga bagay up. Iisip ni Daryl. Pagdinig kung ano ang sinabi nila, nag-atubili si Evelyn sa loob ng ilang segundo at sinabi, bigyan mo ako ng pil muna. Ano man ito, hanggat nakuha niya ang pil, maaari niyang ipakita ito sa kanyang lolo, na maaaring sabihin kung ito ay tunay o peking. Igkamay ito ni Daryl sa kanya nang walang pag-aalinlangan at mumiti ng masakit, ngayon na naniniwala ka sa akin. Si Evelyn ay nagising sa kanyang ulo at tumingin sa kanya, kalahating nakangiting, Daryl, inaasahan ko na tandaan mo akong gumawa sa iyo, sa ibang araw upang gawin ang tabletang ito. Ngayon ito ang iyong pagliko. Dam ito. Ed sisindidom sa kanyang sarili. Bakit siya ay mahirap? Itinuga ang Daryl. Gusto niyang gawin ang buhay upang isave ang buhay ni Dax. Nang walang pag-aatubili, siya ay yumukod sa harap ni Evelyn at sinabi ng taimtim, Miss Evelyn, nagpapalimos ako sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng puso ng karagatan. Tiningnan siya ni Evelyn at iniwan ang kanyang ulo na may isang ngiti. Nope, hindi sapat ang tao. Si Daryl ay hindi makapagsalita. Dam ito, bakit hindi ko lang hinuhubog ang aking puso at ibigay ito sa kanya upang ipakita ang aking katapatan? Sa palagay niya, narinig niya ang demand ni Evelyn, lumuhod at humingi sa akin. Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim habang ang mga kababaihan ay hindi maaaring makatulong sa pagtawa ng malakas. Ang lahat ng mga ito ay nakaupo sa mga upuan na may mga coffee sa kanilang mga kamay, anticipating ang paglalahad kaganapan. Nais ni Sirs na sabihin ng isang bagay, ngunit hindi niya maaaring sa ilalim ng presyon ng peer. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Nadama niya ang isang apoy na nag-injensit sa kanyang puso, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ang isang lalaki ay lumuhod lamang sa Diyos at sa kanyang mga magulang. Pinutol niya ang kanyang mga fists at nais na mag-alis, ngunit hindi niya magawa. Wala siyang pagpipilian, kung wala ang puso ng karagatan, ang Dax ay mamamatay. Kumikilos ko, Evelyn scoffed. Tumatakbo ako sa pasensya. Kung hindi mo lumuhod, kukunin ko na sirain ito. Pinilit niya ang kwintas. Hindi. Daryl groaned tulad ng isang baliw na tao. Kukunin ko ang tuhod. 114 na lumuhod ako. Biglang, nahulog siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Evelyn. Habang ang sinaunang kasabihan ay nagpunta, ang tuhod ng isang tao ay mahalaga bilang ginto, at walang tao ang dapat lumuhod sa harap ng sinuman maliban sa Diyos at sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ito ay buhay ng Dax sa taya. Anong pagpipilian ang mayroon siya? Haha! Talaga niya ito. Kayaan manli. Ang mga kababaihan ay gumugulo sa kanilang sarili. Humingi ako sa iyo sa kamay ko ang puso ng karagatan. Sinabi ni Daryl sa pamamagitan ng mga nakamamatay na ngipin. Tiningnan siya ni Evelyn sa kasiyahan. Gayunpaman, naganap ang isa pang pag-iisip sa kanya. Sa tingin mo ba 11 kumuha ng mga ito sa pamamagitan ng pagluksa?
Paano ignorante? Sa instant na ito, Daryl shivered at ang kanyang mga fists tightened. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang kanyang sarili mula sa pag-alis. Si Evelyn ay nakangiti ng mahina at tumawag sa isang miyembro ng kawani, "Dalhin mo ako ng isang mangkok ng mainit na tubig." Nalilito ang kawani. Bakit ang isang tao ay humingi ng isang mangkok ng mainit-init na tubig sa cave? Gayunpaman, dahil nagrenta sila ng buong cave, kailangang gawin ng miyembro ng kawani ang sinabi niya. Hindi nagtagal, ang miyembro ng kawani ay nagdala ng mangkok ng mainit na tubig sa Evelyn. Sinabi ni Evelyn kay Daryl na may isang ngiti, "Bueno, maaari kong ibigay ang puso ng karagatan sa iyo, sa isang kondisyon. Halika at hugasan ang aking mga paa. Pagkatapos, ibibigay ko ito sa iyo. Huwag mag-alala, palagi kong pinanatili ang aking pangako." Ang lahat ng mga kababaihan ay tumawa ng malakas. Si Evelyn ay napakabuti sa nakakahiya ng mga tao. Haha! Siya ay literal na naglalakad sa buong Darnis dignidad. Samantala, ang mga mata ni Daryl ay madugong pula. Ha? Ano ang nakikita mo? Pupunta ka ba sa hubad ng aking mga paa o hindi? Si Evelyn ay nanunuya sa kanya habang ang kanyang kamay ay nagbanta upang muling pigilin ang kwintas. Tinitigan ni Daryl sa kanya bilang mga alon ng galit na sinubukang sumabog sa kanya. Magmadali! Si Evelyn ay nanunuya, ang kanyang mga daliri ay handa na upang masira ang kwintas. Samantala, hindi na ito maaaring tumayo ngayon ng sirs. Evelyn, sapat na, sabi niya ng mahina. Kahit na Daryl ay bumaba ng 2 beses at tumakas mula sa villa, marahil siya ay talagang may mga dahilan. Tinutukoy si Evelyn. Siya ay nag-shook ng kanyang ulo, "Sirs, huwag masama para sa mga lalaki tulad ng sa kanya." Si Evelyn ay nakangiti habang pinanood niya si Daryl subukan, kaya mahirap na maglaman ng kanyang galit. Ano ngayon? Gusto mo bang labanan ako? Bibigyan kita ng 3 segundo upang hugasan ang aking mga paa, o hindi mo na kailanman makikita ang puso ng karagatan. 3. Tumawag siya sa isang malamig na tono. 2. Si Daryl ay nanatiling tahimik, ang kanyang katawan ay nanginginig habang nakipaglaban siya upang pigilan ang kanyang galit. Kung hindi siya nagbigay, ang buhay ni Dax ay maligaya. Kung namatay si Dax dahil dito, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na may kasalanan. Si Daryl ay nagmadali sa kanyang mga ngipin at lumakad patungo kay Evelyn. Sa ilalim ng pagtingin sa lahat ng mga kababaihan, lumuhod siya sa harap ni Evelyn at dahan-dahang kinuha ang kanyang sapatos. Ang kanyang mga paa ay makatarungan at malinis, hindi nila kailangan ang anumang paghugas. Nais lamang niyang pasiglahin siya. Sa kanyang mga ngipin na nakamamatay, inilagay niya ang kanyang mga paa sa mangkok ng mainit na tubig. Hindi niya nais na matrigger siya sa kanya, kaya itinatago niya ang kilusan na magiliw nang hindi nagpapakita ng alinman sa kanyang galit. Nililinis niya ang kanyang mga paa na may ganap na konsentrasyon. Samantala, ang mga kababaihan ay sumiklab sa pagtawa, at ang ilan sa kanila ay kumuha ng kanilang mga telepono upang itala ang Daryl na parang nagbabagang balita. Maaaring madama ni Daryl ang kanyang mga pisngi ay naging pula, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang lahat ng Evelyn ay maaaring pakiramdam ay isang pares ng malaking kamay na nagpapakain sa kanyang mga paa na may sapat na lakas. Siya ay nagtatanggal ng bahagyang, tinatangkilik ang kaligayahan. Kasabay nito, tumingin siya sa Daryl. Ang taong ito ay walang kahulugan ng dignidad. Paano ang isang tao lumuhod at hugasan ang mga paa ng babae sa publiko? Ang pagtawag sa kanya ng isang dauche ay isang papuri. Si Evelyn ay nagpatibay ng kanyang mga kamay at nascoffed, mukhang isang aso na naghugas ng aking mga paa. Hindi ko nais na tumingin sa iyo ngayon. Kunin ang puso ng karagatan at mawala. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniskid ang kwintas patungo sa pintuan. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nalulula sa kaguluhan habang tumakbo siya patungo sa pintuan at kinuha ang kwintas mula sa sahig. Pagkatapos nito, tumakas siya at nawala sa paningin. Maaari pa rin niyang marinig ang pagtawa na nagmumula sa cave katagal matapos na umalis siya. Sa oras na siya ay bumalik sa Sanders Mansion, ang kalangitan ay naging madilim. Nagpunta siya ng diretsyo sa 2 palapag at pinakain ang puso ng karagatan sa Dax. Alam na siya ay bumalik sa puso ng karagatan, ang mga lumang Master Sanders at Nancy ay nalulugod.
Naghintay sila para sa idag upang gisingin hanggang hating gabi. Ang doktor ay dumating at sinuri sa Dax, ngunit siya shook kanyang ulo at kaliwa. Ito ay 2:00 ng umaga nang ang mga lumang Master Sander at Nancy ay naging masyadong pagod at bumalik sa kanilang mga silid tulugan. Si Daryl ay naiwang nag-iisa sa labas ng silid ng Dax. Alam niya na si Dax ay malamang na hindi gising muli pagkatapos na matulog ng matagal. Sa ngayon, hindi niya gustong iwan siya. Gusto niyang manatili at maghintay hanggang siya ay nagising, kahit na ang mga pagkakataon ay slim. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na maaaring labanan ni Daryl ang kanyang pagkapagod at nakatulog sa nakatalong sa dingding sa labas ng pinto. Siya ay puno ng gising kapag siya ay nadama ang isang tao na tinatakpan ang kanyang balikat. Noong una, naisip niya na ito ay Dax at binuksan niya ang kanyang mga mata sa pag-asam, nakita niya na si Nancy sa halip. Siya ay bihis sa kanyang nightgown at ang kanyang katawan ay kaakit-akit. Daryl, hindi mo na kailangang maghintay, sabi ni Nancy malumanay. Dax marahil ay hindi magising. Hindi ako inaantok. Maghintay ako ng kaunti pa, Daryl shook kanyang ulo bilang siya ay nagsalita sa isang namamaos na boses. Dahil siya ay insisted, Nancy nodded at nagdala sa kanya ng isang kumot bago bumalik sa kanyang silid tulugan. Ito ay 4 na oras sa umaga kapag nagsimula ito sa pag-amoy at nagbigay si Daryl sa pagtulog muli. Sa oras na ito, pinangarap niya at off sa buong at siya ay napakalaki na nadama ng isang tao na kiking ang kanyang binti. Biglang nagising siya at tumingala upang makita ang dating nakatayo sa pamamagitan ng pinto na nakapako sa kanya na may isang malaking grin sa kanyang mukha. Daryl? Sinusubukan mo bang patawad ako sa iyo na aking bantay? Haha! Dax loud, tumba pabalik-balik. Sa instant na ito, ang mga mata ni Daryl ay natubigan habang sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mga luha. Siya ay buhay. Ang Dax ay buhay. Isipin ni Daryl. Tumalon siya kaagad at hug Dax kaya mahigpit sa kanyang mga bisig. Damn ito. Bakit ka haging sa akin? Sinabi ni Dax na may isang kasuklam-suklam, ngunit hindi niya maibalik ang grin sa kanyang mukha. Punutin niya ang dibdib ni Daryl at tumawa, tama, buhay ako. Haha. Buhay pa rin ako. Hahaha. Nagsimula din si Daryl. Ang dalawang lalaki ay tumingin sa bawat isa nang hindi nagsasalita habang nag-iingat sila sa pagtawa. Walang sinuman ang makakaunawa sa bono sa pagitan nila. Ang kagandahan nito ay lampas sa mga salita. Ang kanilang pagtawa ay nagising na si Nancy at ang lumang Master Sanders up pati na rin. Nang makita nila na ang Dax ay buhay, lahat ay sumasayaw sa kagalakan. Ang villa ay puno ng masayang at kaguluhan. Ang pinaka-uplifting balita ay na ang Dax ay hindi lamang ganap na nakuhang muli, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tumaas. Siya ngayon ay isang antas ng 4 na guru general. Ito ay dahil kinuha ni Dax ang mga Diyos ng mga baybayin na hindi pa matagal at pagkatapos nakunin ang puso ng karagatan, lumaktaw siya ng 3 antas at naging isang antas na 4 na Master General agad. Hahaha! Daryl, ang pil na nakuha mo sa akin ay isang tunay na babe. Dax exclaimed may kaguluhan habang inalis niya ang kanyang shirt at itinuro sa kanyang dibdib. Pagkatapos kumain ito, hindi lamang ako 3 antas na mas mataas kaysa sa ako, ang sugat at peklat ay ganap na nawala. Daryl laughed with kagalakan bilang siya reclined sa sopa. Iyon ay dahil mayroon kang talagang makapal na balat. Haha! Dam ka! Ikaw ang isa na may makapal na balat. Ang Dax ay nakapagpapalakas ng maligaya. Ding! Samantala, ang telepono ni Daryl ay may ilaw na may papasok na tawag. Tumingin siya dito at nakita ito na tumatawag sa Megan. Sa sandaling kinuha niya, naririnig niya si Megan sabihin, ang aking mabuting kapatid na lalaki, nasaan ka? Ano ang nangyari? Alam ni Daryl na tuwing tinawag ni Megan siya, magandang malaking kapatid, nagkaroon siya ng pabor na magtanong. Alam niya ang sapat na mabuti sa ngayon. Sinabi ni Megan na mahina, magandang malaking kapatid, mayroon ka bang isang Diyos na pil ngayon? Tinanong niya ito ng ilang panahon, ngunit hindi nakuha ni Daryl ang kanyang panahong iyon. Wala siyang pagpipilian kundi upang tawagan siya. Kilalanin mo ako sa ibang pagkakataon, at ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Daryl habang siya ay ngumiti.
Napakasaya ni Daryl na ginawa ito ni Dax, siya ay sumang-ayon sa anumang bagay ngayon. Si Megan ay nasasabik na ginagawang mas matamis ang tunog ng kanyang tinig. Napakaganda iyan. Salamat, ang aking magandang kapatid na lalaki. Siya ay nakapause para sa isang sandali bago humihingi, ang aking magandang kapatid na lalaki, maaari mo bang? Maaari mo bang bigyan ako ng isa pa? Ha? Isa pa? Sa tingin ba niya ako ay isang piyep na tagapagtustos ngayon at na maaari kong matumungkahi gayon pa man siya ay humihingi? Iniisip ni Daryl. Kahit na hindi masyadong mahirap na pinuhin ang isang makadiyos na tableta, tumagal ito ng ilang oras at pagsisikap. Ang pinakamahalaga, ang pagbibigay kay Megan isang pill para sa libre ay tama, ngunit ang pagbibigay sa kanya ng ilang mga tabletas ng sabay-sabay ay medyo hindi makatarungan sa iba. Paano kung ang kanyang mga kamag-anak ay tumatakbo sa kanya para sa mga tabletas sa hinaharap? Daryl smiled. Bakit kailangan mo ng maraming para sa? Sinabi ni Megan ng tapat, ang aking mabuting kapatid, makinig sa akin. Ang aking Panginoon, ang Abbess Mother Serendipity, ay nangangailangan ng Diyos ng Diveri na masama. Siya ay natigil bilang isang antas ng 5 Marshal Marquis para sa isang mahabang panahon. Ang bottleneck ay pinananatili siya mula sa pagiging isang Marshal Santo. Ha? Ang kanyang master ay? Sino? Ang isang malakas na buzz ay nalulumbay sa mga tainga ni Daryl. Dahil hindi siya tumugon, patuloy na humingi si Megan sa kanya, ang aking mabuting malaking kapatid, kung maaari mong ibigay sa akin ang makadiyos na tableta at tulungan ang aking Panginoon na tagumpay. Siya ay magiging nagpapasalamat magpakailanman. Magiging salamat sa iyo. Abbess ina ang Serendipity ay si Megan's master. Technically, ang kanyang ikalawang master. 5 taon na ang nakalilipas, sumali si Megan sa sekta ng EC. Bilang pinakabago na henerasyon ng senior sismi, si Megan ay unang nagkaroon ng pinuno ng sekta bilang kanyang Panginoon. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang ulo ay ganap na isinara upang tumutok sa paglilinang at walang oras upang sanayin ang mga disipulo. Ang Abbess Mother Serendipity ay ang isang pagsasanay sa Megan na nagtuturo sa kanya tungkol sa paglilinang. Sa makatuwid, si Megan ay may malalim na paggalang sa kanya at ginagamot ang Abbess na ina na Serendipity bilang kanyang master. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay lumubog. Naisip niya na siya ay nananakot. Sino ang sinabi mo na ang iyong Panginoon? Siya ay nanunumbalik. Hindi nakita ni Megan ang pahiwatig ng panunuya sa kanyang tinig. Ang aking Panginoon ay Abbess ina na panunukso. Isa sa mga matatanda ng sekta ng Emi, siya ay bumulong, siya ay nakaistasyon sa Donghai City kamakailan. I see. Sa gayon, ang pagpapahayag ni Daryl ay nagdidilim. Siya ay bumubulusok sa galit. Abbess Mother Serendipity. Ang tatlong salitang iyon ay lalong nagpapalubha sa Daryl. Wala siyang problema sa kanya, ngunit halos pinatay niya ang Dax dahil sa kanyang tinatawag na hustisya. Hindi niya binayaran ang kanyang likod para sana, at ngayon ay gusto niya ang isang makadiyos na tableta. Dream on. Ang mas naisip niya ito, ang angrier ay naging siya. Ang kanyang tono ay naging malamig habang siya ay snarled. Iyan ay sapat na. Hindi ko na kailangang marinig pa. Wala akong isang makadiyos na tableta dito. Ano? Si Megan ay nababalisa at nalilito. Ang aking mabuting kapatid, ano ang nangyari? Hindi ba tayo sumasang-ayon sa isang lugar upang matugunan para sa makadiyos na tableta? Bakit ka nakikipagkutungwa sa iyong mga salita? Daryl sighed. Ito ay dahil lamang sa iyong Panginoon. Wala nang iba pa, siya ay lumabas. Master. Nalilito si Megan, blanko ang kanyang isip. Ano ang nangyari sa kanyang Panginoon? Siya ay tutugon kapag nag-interrupte si Daryl, tanungin ang iyong master kung ano ang ginawa niya. Naghang siya. Si Megan ay nanginig habang bumaba ang tawag. Si Daryl ay nagpaputok ng kanyang telepono sa coffee table, napakalaki maliban sa tawag. Duguan hell, ngayon na alam niya na ang kanyang Panginoon ay Abbess ina Serendipity, siya regretted pagbibigay sa kanya ng 2 Diyos na tabletas. Kasabay nito, dumating si Dax. Daryl, ano ang nangyari? Siya ay tumawa, bakit ka galit? Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Ito si Megan, siya ay sighed. Nabigo ang Dax.
Ah, ito ang magandang opisyal na iyon. Napakaganda niya, siya ay nag-chuckled. Daryl, mayroon kang isang paraan sa mga kababaihan. Hindi alam ni Daryl kung umiyak o tumawa. Hindi mo alam kung sino ang kanyang master. Siya ay nanunuya, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ring! Sing-sing! Nagambala siya ni Daryl. Nagalit siya. Gusto ba ni Megan na pinipigilan siya? Kinuha niya ang telepono at sumigaw, ilang beses ko bang sabihin na wala akong makadiyos na pil sa akin? Hindi ngayon, hindi kailanman. Huwag mo akong tawagan muli. Siya ay tungkol sa pagputol ng tawag kapag ang isang malambot at takot na tinig ay dumating. Hubby, may nangyari. Lily! Ano ang nangyari? Honey, huwag panic. Ano 3 paghahati 4 nangyari? Sir ay nanikit. Naririnig niya na ang mga kapaligiran ni Lily ay labis na maingay. Siya ay halos luha. Nasa ospital ako. Hubby, mangyaring pumunta mabilis. Hospital. Daryl umalis kaagad nang walang anumang karagdagang mga katanungan sa sandaling narinig niya. Sa unang palapag ng lungsod ng Donghai City, maraming siniseryoso na nasugatan ang mga pasyente na may maraming mga nurse na dumadalo sa kanila. Ito ay tulad ng isang tanawin ng isang sakuna kaganapan. Si Daryl ay lubos na masindak nang dumating siya. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Hubby, narito ako. Si Lily ay lumapit kay Daryl nang sabi. Lily, ano ang nangyari? Si Daryl ay naghilig sa lunas habang natanto niya na hindi siya nasugatan. Si Lily ay hindi kapanipaniwalang napakarilag sa kanyang payat na itim na maong na nagpapalabas ng kanyang mga binti. Siya ay tumingin kaakit-akit sa kanyang mataas na takong. Maraming mga tao ang hindi makatutulong ngunit tumingin sa kanya. Lily hugged Daryl. Hubby, tinawag lamang ng nanay ko, sumigaw siya, sabi niya, siya ay nasa isang aksidente, dinala ko dito ngunit hindi niya siya makita. Natatakot ako. Samantha ay nahit ng isang kotse. Daryl patted Lily sa likod, umaaliw sa kanya. Huwag kang mapanginig, ito ay magiging mainam. Inilagay niya ang mga paligid habang siya ay hugged Lily, ang kanyang puso ay sumibuntirya. Ang mga nasugatan na pasyente na naghihintay sa paligid ay mukhang sila ay nasa isang pag-crash ng kotse. Ang ilan ay nagdurugo ng labis, ang ilan ay may mga limbs. Ito ay trahedya. Si Lily ay halos luha habang siya ay naghawak ng mga armas ni Daryl ng mahigpit. Hubby, sa palagay mo ba ang mainam ng ina? Ang kanyang ama ay nasa ibang bansa pa rin. Paano kung may nangyari sa Samantha? Huwag kang matakot sa iyong sarili. Si Daryl ay hinahalikan si Lily sa kanyang noo. Siya ay natisod sa isang grupo ng mga tao sa hagdanan sa labas. Isa sa kanila ay si Samantha. Honey, doon. Itinuro ni Daryl. Si Lily ay dumaan sa Samantha. Siya ay hindi nasisiyahan, bagaman ang kanyang braso ay may isang menor de edad na sugat na tumigil sa pagdurugo. Kung ikukumpara sa iba, siya ay maswerte. May mga 20 tao sa kanya, lahat ay napakalaki, ngunit tila nagalit sila. Nakikita na ang Samantha ay nasa isang piraso, si Lily ay nahawa. Gayunpaman, gaano kalaki ang aksidente sa sasakyan na kasangkot sa maraming tao. Ang mga mata ni Samantha ay ang dugo habang ang kanyang mukha ay nagdidilim. Lily, gumawa ako ng masama, siya ay pinapapasok. Ina, tama ka ba? Lily ay bahagyang masindak. Napansin niya na ang kanyang mga kaibigan sa mahjong ay kabilang sa mga nasugatan na pasyente. Ina, nag-play ka ba ng mahjong muli? Tanong niya. Si Samantha ay nagising sa kanyang ulo. Ay ibinebenta ang mansion, siya mumbled. Ano? Lily trembled. Bakit? Bakit mo gagawin yan? Siya ay nababalisa at galit na galit. Si Samantha ay humihira bago siya ng malinaw. Kapag ang Lily ay dati ay bumili ng ilang pagbabahagi sa Lindon Enterprise, wala silang maraming pagtitipid sa kaliwa. Gayunpaman, ang pang-araw-araw na pampaganda at pang-skincare na karaniwang ginagamit ng mga samantalang. Hindi pagkakaroon ng pinansyal na kalayaan na ginamit niya sa pagkakaroon ay isang mapait na tableta upang lunok. Ilang araw bago, si Eleanor Francis, isa sa mga kaibigan ni Mahjong, ay nagbahagi ng isang paraan upang mabilis na mayaman. Ito ay sa pamamagitan ng Genesis Financial Corporation.
Ito ay isang relatibong bagong pananalapi na pamamaraan na ipinangako na bumalik sa isang maikling panahon. Ang kailangan nila upang mamuhunan ay 10,000 bucks sa kumpanya at maaari silang kumita ng halos 500 bucks bawat linggo. Ang Samantha ay lubhang interesado. Ipinagbili niya ang mansyon para sa 80 milyon at namuhunan sa lahat ng ito sa pamamaraan. Naisip niya na maaaring bumili siya ng ibang mansyon kapag dumating ang mga pagbalik. Isang linggo mamaya, ang CNN na pinansyal na kumpanya ay nag-claim na ang pamamaraan ay may mga issue at nawalang pagbalik para sa oras. Ang Samantha ay pinalakas. Ito ay pagkatapos na siya natanto na siya ay scam. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa ito. May mga 10-10 iba pa na nasa parehong posisyon. Nagtipon sila at nagprotesta sa harap ng gusali ng Genesis. Ang pangulo ng Genesis Financial Company Cyrus Carney nagkaroon ng seguridad ay hinahabol sila, ngunit hindi sila lumulubog. Sa wakas, siya ay nayayamot sa punto kung saan pinalayas niya ang kanyang kotse sa karamihan ng tao na napinsala sa Samantha at ang grupo. Nang matapos ang Samantha sa kanyang paliwanag, siya ay bumaba. Ang korporasyon na ito ay masama. Siya ay napuno ng panghihinayang. Ang mansyon ay binili ng hard-earned money ng kanyang anak na babae, ngunit ito ay nawala sa isang instant. Si Samantha ay tumingin sa Daryl at reprimanded, "Daryl, hindi ka na walang hanggan. Ano pa ang maaari mong gawin, ikaw ay mabuti wala anuman? Hindi ko nais na makita ka. Bugger off." Ang walang silbi na piraso ng crap ay wala para sa bahay. Bakit kailangan niya ng walang halaga na anak na lalaki tulad ng sa kanya? Ang iba pang mga anak na lalaki ay maaaring kumita ng pera, ngunit ano ang tungkol kay Daryl? Kung makagawa siya ng pera, hindi na siya magkakaroon ng disyerto na ibinebenta sa mansion at nakuha ang scam. Ang kalooban ni Samantha ay lumala sa pag-iisip ni Daryl. Daryl loved. Ang kanyang biyenan ay maganda, ngunit siya ay nagginugpo sa lahat ng oras. Daryl smiled ngunit nanatiling tahimik. Siya ay ginamit sa mga shelvings ng Samantha. Nakikita kung paano niya pinapansin, si Samantha ay kahit na angry. Paano mo matawa kaya walang kabuluhan? Hindi ko dapat ipaalam sa iyo na pakasalan ang aking anak na babae. Tingnan ang iba pang mga anak na lalaki, ang mga ito ay matagumpay at mayaman. Paano ang tungkol sa iyo? Kung maaari kang kumita ng hindi bababa sa 10,000 buwan, hindi ko na kailangang ibenta ang mansion. Lilibit ang kanyang labi. Ina, tumigil. Sinubukan niyang ipagtanggol ang Daryl. Si Samantha ay naging Lily. Lily, ano ang kasama mo? Bakit mahal mo siya? Wala akong pakialam, ikaw ay magdiborsyo sa kanya bukas. Ito ay dahil sa kanya na siya ay nasa sitwasyong ito ngayon. Ang bawat tao ay tumingin sa Daryl at iniwan ang kanilang mga ulo. Narinig nila ang lahat kung paano nagkaroon si Insiles ng isang walang silbi na anak na lalaki sa batas. Lily pinananatiling gnawing sa kanyang labi. Sinubukan niyang baguhin ang paksa. Ina, paano mo pinagkakatiwalaan ang mga pamantayang ito sa pananalapi? Upang makakuha ng 500 likod sa loob ng 7 araw na may isang 10,000 pamumuhunan ito ay malinaw na isang scam. Daryl sighed. Ayon sa paliwanag ni Samantha, ang korporasyong ito ay tunog tulad ng isang scam. Gayon din, tiyak na mayroon silang malaking suporta mula sa isang taong maimpluwensyang. Kung hindi man, hindi nila magkakaroon ng matapang na mga taong namumulaklak sa kanilang hardware mons. Si Eleanor ay tumayo na nagpapalabas sa kawalan ng pag-asa, sa palagay ko ay mahirap na makuha ang pera mo. Nalaman ko na ang Pangulo, si Cyrus Carney, ay mula sa isang sindikato ng krimen. Bakit pa ang kanyang baliw sa kanyang kotse? Paano sila nahihirapan sa panukala? Cyrus Carney. Ang Cyrus Carney? Bakit ang pangalan ng tunog ay namimili? Dinala ang pangalan ng tao. Nakilala na ang isang tao na Felix, si Carus ay may isang pangulo sa sandaling ito, ay nag-iisip na ang magiging salungat sa ngayon, ay nag-iisip na ngayon, ay natatakot ka, hindi ako mag-alala. Hindi ako mag-alala sa akin, ako ay mawawala sa amin sa bahay na si Joan. Ang samantalang mukha ay nag-aalis sa iyo. Ipaalam sa akin ang aking anak na babae na pinangangasiwaan ng isang lalaki na nagngangalang Ray Gregory. Alam mo ba kung ano ang kanyang kumpanya? Mayroon silang isang kumpanya ng kalakalan at napakahusay na konektado.
Hanggat siya ay tumawag sa kanya para sa amin. Pursuer. Daryl frowned, banayad na malungkot. Ang kanyang inaisip ay isang kawili-wiling tao. Samantalang siya ay nahaharap sa problema, tinawag niya ang isa sa mga lumang cruise. Sinimulan na ito kay #Adagio, ngunit ito ay ngayon na si Ray na ito ay si Palikasa bilang isang mukha na namumulaklak na pula, siya ay nag-upo sa bahay. Ina, bakit mo bang banggitin siya? Si Samantha ay hindi nagkamali, siya ay may maraming mga paghabol, at si Ray Gregory ay isa lamang sa kanila. Siya ay mayaman at makapangyarihan, ngunit ngayon na si Lily ay nag-asawa ng Daryl, bakit dinala siya ni Samantha? Si Samantha ay hindi sumasang-ayon. Lily, huwag kang mag-alala tungkol dito. Dapat nating ibalik ang aming 80 milyon. Siya ay exclaimed, kung hindi tayo makatutulong mula sa Ray, sino pa ang mayroon tayo? Ito ay natakot sa isang anak na lalaki. Sabihin mo, ano ang magagawa mo? Si Samantha ay gumuho sa Daryl despicably. Si Daryl ay hindi maaaring bothered upang magtaltalan sa Samantha. Sinabi niya kay Lily, mabuti ito dahil sa iyong pinaniniwalaan ng iyong ina sa iyong dating kasintahan, hayaan siyang maging. Anong ex-boyfriend? Si Lily ay namimighati, si hubby ay hindi nagagawa ko, ngunit hindi kami magkasama. Hindi na kami nalulugod ni Daryl. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang Ray na ito, na kinuha ng kanyang sariling biyenan ang kanyang telepono at tumawag sa kanya. Samantha smiled malawak at pagkatapos ay tumawag sa ilang sandali matapos niyang palalaman ang kanyang tono at sinabi, "Hello, Ray. Ito ay Auntie Samantha. Pwede ba kayong pumunta sa ospital? Ako ay tama, maghihintay ako para sa iyo." Nang maghang siya, tumingin siya sa Eleanor Smogli. Naghihintay ka lang at makita, si Ray ay darating sa ilang sandali. Hanggat sumang-ayon siya upang makatulong, babalik kami sa aming pera. Sigurado ka ba para sa tunay na? Ang iba ay nagsimula sa amin, dapat naming pasalamatan ka. Si Smanker ay sumigaw siya at sinabing, wala kang ideya kung gaano kahusay ang tinatrato ni Ray. Kapag hinanap niya ang aking anak na babae, siya ay magpapaligo sa akin ng mga regalo araw-araw. May isang beses na nagbigay sa akin ng isang tourmaline na pulseras. Nagtatag ng isang tao na may geldi. Ang bawat isa ay exclaimed habang tinitingnan nila ang Samantha na may inggit. Siya ay adored na sentro ng pansin, siya ay isang beses, ang aking telepono ay ninakaw sa isang mall. Tinawagan ko ang Ray at hulaan kung ano ang nangyari. Ano ang nangyari? Nagtanong sila ng sabay-sabay. Si Samantha ay labis na ipinagmamalaki, lumalabas, ang mall ay pag-aari ng boss ni Ray. Ibinigay niya ang kanyang boss ng isang tawag, at iniutos niya sa kawani na i-lock ang buong mall hanggang sa ang magnanakaw ay nahuli. Ang bawat tao ay sa away kung ang Ray ay malakas na ito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon sa pagkuha ng kanilang pera pabalik. Sa parehong oras, isang kotse ay dumating screeching mula sa malayo. Ang isang puting Porsche ay dumating sa pamamagitan ng at tumigil sa pasukan ng pasilidad ng ospital. Isang gwapong binata ang bumaba, ito ay Ray. Nagsuot siya ng isang kaswal na suit, eleganteng at pangunahing uri. Ray, sa paglipas ng narito. Samantha smiled malawak, waving sa kanya. Iyan ba ay isang Porsche? Ang isang tao ay exclaimed. Ang Porsche ay wala, sabi ni Samantha, siya ay may isang Bentley. Naniniwala si Lily. Hindi niya nakita si Ray sa loob ng mahabang panahon. Siya ay bitsa at nagnanais na makatakas siya. Samantha gushed, Ray, kaya ako ay nalulungkot sa pag-unlad mo rito. Auntie, ikaw ay masyadong mabait. Natutuwa akong naisip mo ako. Ibinigay niya ang Samantha isang kahon ng regalo at sinabi, dumating ako sa isang nagmamadali, kaya maaari lamang akong maghanda ng isang maliit na regalo. Umaasa ako na hindi mo naisip. Iyan ang uri mo. Smikha ay ngumiti at tinanggap ang regalo. Binuksan niya ang regalo at lahat ay naghugas. Ito ay isang hairpin na ginawa ng dalisay na jade. Ito ay angkop sa isang mature na babae tulad ng kanyang sarili. Ray, ikaw ay masyadong mabait. Magkano ang gastos na ito? Si Samantha ay sinilang. Auntie Samantha, wala na, siniyak ni Ray habang pinaikot siya, hindi ito malapit sa 100,000. Ito ay nababagay sa iyo. Si Samantha ay nagalak na marinig iyon.
Nagustuhan pa niya si Ray kahit na ngayon ay naging anak ni Ray si Sally, at sinabi, hindi ko nakita ka sa isang sandali. Lily nodded sa pagkilala. Nakakuha ka ng mas napakarilag mula noong huling nakita ko sa iyo, sabi ni Ray na chivalrously. Lumiko siya kay Daryl na may pahiwatig ng pagkagalit sa kanyang mga mata at idinagdag, dapat kang maging infamous Daryl Darby. Sa Donghai City, alam ng lahat na ang magandang Lily Lindon ay may asawa na walang silbi. Naunti-unti si Samantha habang nag-aalis siya, Ray, huwag mag-abala sa pakikipag-usap sa natalo na ito. Halika, ipaalam sa akin ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya. Hubby, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Lily ay nakikitungo habang binulong niya si Daryl. Naunawaan niya ang Samantha. Kung si Ray ay nakapagpapatuloy sa kanilang pera, si Samantha ay tiyak na pumipilit kay Lily na umalis sa Daryl. Tingnan natin kung paano pumunta ang mga bagay. Tinanggihan ni Daryl. Pagkatapos ay sinasadya ng Samantha ang kwento, sumagot si Ray, "Auntie Samantha, huwag mag-alala. Paano maglakas loob ang pinansyal na korporasyon na ito na magnakaw ng iyong pera? Kukunin ko ito para sa iyo." Ito ay kung ano ang nais ni Samantha na marinig. Siya exclaimed sa kaluwagan, "Ray, alam ko na magagawang gawin ito. Maaari bang gawin ang iba pang ito?" Ang mga ito ay bahagyang nag-aalinlangan, ngunit sinimulan nila ang papuri sa Ray at humingi sa kanya upang makuha ang kanilang pera pabalik. Si Ray ay nagustuhan ang pansin at sumasamba mula sa karamihan ng tao. Siya ay hindi mag-alala sa lahat ng bagay na ito. Hindi ko alam ang kanyang tagasunod, si Zero. Nagkakaroon ako ng inumin kaya huwag tawagan ako. Siya ay agad na naghang. Natanggap lamang ni Ray ang isang solding. Ginawa siya ngayon. Paano hindi alam ng kanyang ama si Felix na matatalo? Paano ito posible? Siya ay nag-aalala, ngunit siya ay nagpapanggap ng isang ngiti. Auntie Samantha, huwag mag-alala, nervously reassured, tumawag ako. Makakatanggap ka ng iyong pera pabalik sa pamamagitan ng bukas na pinakabagong. Wala siyang ibang pagpipilian ngunit upang magsinungaling sa Samantha para sa ngayon. Iyan ay mahusay na balita, Ray. Maraming salamat. Maghintay kami para sa iyong mabuting balita. Pinuri ni Samantha. Hindi maaaring makatulong si Daryl ngunit tumawa. Siya ay isang Panginoon na pangkalahatang na pinagkadalubhasaan ang dalisay na kasulatan ng enerhiya. Ang kanyang mga kakayahan sa pagdinig ay mas pino kaysa sa isang ordinaryong tao kaya narinig niya ang tawag ng malinaw. Daryl deduced na Ray ay mailubhang makapal na balat. Hindi niya malulutas ang issue, ngunit nagkunwaring siya bilang kung kaya niya. Si Daryl ay humihihip habang lumalapit siya sa Samantha. Ang Ray ay walang paraan upang makuha ang iyong pera pabalik. Bakit hindi ako tumawag? Siguro kaya ako ay makatulong. Ano? Ang karamihan ng tao ay masindak. Tiningnan nila si Daryl na parang nakatingin sila sa isang tanga. Paano ito tutulong sa buhay na ito sa isang tao na may tulong sa kanila? Ang mukha ni Samantha ay nag-flushed. Shut up! Pinalayas niya siya. Huwag kang mapahiya sa akin, hindi ka dapat. Sinitikan ni Ray sa Daryl at tumawa, Daryl, ano ang sinabi mo? Maaari mo bang ibalik ang pera? Haha! Si Ray ay nagtawa ng malakas. Si Daryl ay talagang isang joke. Ang kanyang ama ay hindi maaaring ibalik ang kanilang pera, kaya paano maaaring gawin ito ng loser na ito? Ray, huwag maging baliw, ipinaliwanag ni Samantha, hindi magawa ito ng walang silbi na pagkatalo. Kailangan pa rin tayong umasa sa iyo. Ray, huwag maging baliw. Ang natitirang bahagi. Ayon sa Samantha, si Daryl ay ganap na walang silbi. Siya ay isang mahusay na para anuman sa gayon, mangyaring huwag maging saktan sa kanya. Tayong lahat ay natatakot na kung si Ray ay nagalit, hindi na siya maaaring makatulong sa kanila ngayon at hindi nila magagawang makuha ang kanilang pera. Daryl hayaan ang isang masiglang buntong hininga habang siya ay umalis sa grupo ng tahimik. Gumawa siya ng isang tawag sa telepono sa Felix Blackety.